Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, gabay ng kaliwan ng ating banal na Santa Maria. Hinggil sa issue ng New Year Resolution 2024. Maligong bagong taon at Happy New Year sa inyong lahat. At ngayong bagong taon ay 2024 ay ating likumin o liniin ang ating positive and negative deeds sa buong 2023 at magsagawa ng bagong plano at pagbabago sa ating perspective in life o bago kung wala tayo. So ano ba ang ating New Year resolution for 2024? Tingnan muna natin ang ating nagawa at ginawa sa buong 2023. Ano ba ang negatibo dito at positibo na dapat nakuhin o ituloy? Kung wala tayong pangarap sa buhay, mga plano o dapat dapat magkaroon tayo nito upang may goal tayo sa ating buhay na ating dapat marating. Ating buhay at taon-taon may usad ba o nagawa ka dito o wala kang goal sa buhay mo. So kaya dapat ay may New Year resolution tayo o mayroon tingnan natin ba ay sa New Year resolution may ano ba yung nagawa natin positibo, negatibo sa taong 2023 at ating goal sa buhay. Kung wala tayong goal, magkaroon tayo ng goal or perspective. Ngayon, sa goal and perspective meron tayo ano yung negative, positive na kamit ba natin ito? Yan. Gaya pag-aaral. Tayo ba ay nakausad sa pag-aaral o tayo ay nag-fail? Ano yung problema? Bakit hindi tayo nakausad? Bakit tayo? So, yun. Susolusyonan natin. Gagawa ka ng resolusyon para hindi ka mag-fail at magpatuloy ka. Yun. Mga bagay. Sa negosyo, mababa ang kita mo, ano ba yung dapat mong gawin? Or, kung kita mo, ipagpapatuloy mo at pag-iibayuhin mo pa. So, mga ganun mga bagay. At, syempre, yung mga iba, makatulong ka sa kapwa-tao. So, yun. So, ngayon ay ang The Critics Promotion ay maring nagsasaboses ng konstruktibong kritisismo at opinion at konsultasyon sa isyong ito na ating natungayan na New Year Resolution 2024 sa ating dapat may goal tayo sa buhay o perspective na ating dapat makamit in a new year to expand to the span of time. Dapat dun kasi sa yan yung kagaya ng kapag nabanggit natin kanina, dapat iyo kung ano ba long term goal kagaya ng pag-aaral, dapat na mayroon tayong nakakamit halimbawa taon-taon na tayo, pero halimbawa 4-year course kinakala may isang taon na ngayon 2023 sunod ganun. Ngayon yung ganun yung sinasabi natin ka long term at meron ka na rin sa long term. Ganun lang kasimple yun at iba't iba pang mga bagay. So, sa taong 2023, nakakamit mo ba ang sa buhay mo o hindi? Kung oo, ipagpatuloy ang mga gawain na bibigay sa atin ng good results. At kung hindi, dapat baguhin ang ating estratehiya sa buhay o ating plano o hakbangin sa ating pamumuhay o pagtahak ng kinabukasan. So, baguhin natin ang strategy natin. Palpak tayo o mali ang ating nangyayari sa atin o may nangyayaring ibang hindi maganda yan. Kasi pwede naman may extraordinary item o extraordinary thing na nangyayari kapag halimbawa sa buhay natin kaya pandemic o yun isang problema. So yun, so dapat yung mga bagay na nakakataas sa buhay ano pa yung natin gawing resolution dyan para maaari natin mayroon kasi may extraordinary things na hindi naman dapat may handa rin tayo sa ganun. Siyempre, dapat meron tayo sinuklit. Kung ganun mga bagay, meron tayo unin. Kung wala, problema malaki yan. Kung laging failure sa buhay ay may dapat kang mabago sa iyong hakbangin. Kailangan tingnan lagi ang positive at negative outlook at maging priority ang siyang nagbibigay ng mabuting resulta sa iyong pangarap o gawain sa buhay. So, siyempre, priority mo yung nag-good result, yung ibigay siya negative, tatanggalin mo yon.
So, anong negative ba ang dapat buhay? So, yan, ano yung nagbibigay ng negatibo sa'yo? Ano ba? Bisyo. Kaya naantala ang pag-aaral mo because of vices. So, tanggalin mo yung bisyo para makapagpatuloy ka sa pag-aaral mo o hindi na bumabagsak sa yan. So, dapat lalaki, babae, yan. Kung yan yung halimbawa example natin na goal mo sa buhay. O, iba-ibang goal natin sa buhay. Ano ba yung nagbibigay sa yun? Sa sobrang yung sobrang pagugol ng salapi, halimbawa financial problem, halimbawa sobra tayong gumasta doon sa kinikita natin, wala ka ng kinikita, ang kapa. So ibig sabihin malalagay ka sa kapahamangan. Kailangan gumasta ka na ayon sa kinikita or kailangan merong wastong budget in life para individual, may pamilya ka, yan, para ikaw magkaroon ng mahusay na financial capacity, yan. O management. Bagay kailangan na baguhin yan upang hindi mag-negative sa budget na magresulta ng pag-utang ng marami. So bumasa na nga yun sa budget. So iyon lamang yan sa negatibong dapat nating baguhin. At in positive perspective naman ay kagaya ng gumagasta ng ayon sa budget ng bisyo, good health, magtrabaho at magsisidyan sa mga estudyante at mag-aaral at magpabayaan ito at mag-aanin ng tagumpay. So in a positive way o sa positibo ay iwasan nga yung bisyo, panatilihin ng good health, magtrabaho yan, palaging siyempre staying good palagi. Yan yung at siyempre isama natin dyan na yung pananampalataya sa Diyos to staying good para tayo ay maging matiyaga bagay at hindi tayo gumagawa ng masama. So maraming masasayang na oras at mga dapat mabuting nangyayari sa atin kung marunong tayo magplano ng mabuti at limis sa ating buhay. So yun. Kaya kung tayo hindi nagiging goal, hindi tayo marunong magplano, so maraming nasasayang. Ngayon kung tayo ay marunong magplano at nalilimi natin ito, so magbibigay ito ng positive impact sa atin. So higit sa lahat ay manalig ng lubos sa Panginoon Diyos at Kristo sa Espiritu Santo at Banal na Santa Maria. Diyan ay may gabay sa mabuting akbangin at mararating natin ang nais o goal sa tulong ng ating Panginoong Jesucristo, biyan ng Banal na Santa Maria. So kung tayo ay may pananampalataya, mararating natin yung ating mga pangarap niya. Kung tayo ay gusto natin mag-aral, matatapos natin yan. Even ano man yung ating pinagdaraanan, halimbawa hindi man tayo makapag-aaral ng ganun kagaan just because of financial, mararating natin yun. Na kailangan magtrabaho tayo para makapag-aral, or kung marami ka naman pera, problema mo ka, mabarkada ka, o halimbawa medyo mapurol yung isip mo, kinakailangan mo ng mga iba't ibang hakbangin yun. So hindi lamang tayo dapat aasa sa ating kakayanan o talino, dapat may faith at malaking pananalig. Magkasama lagi yan, yung faith and deed. So yan, hindi lamang tayo dapat aasan paging sa talino o kakayanan, dapat may faith para lagi ito ay maging success yung ating perspective in life. So marami sa atin na nagsasabi na magbabago niya, subalit ayaw namang magbago. So, kaya dapat maging seryoso at sa ating mga perspective pagre-resolusyon. So muli, magbagong buhay na yung mga naliligaw ng landas, nagugumon sa paggawa ng hindi mabuti, lalo na ito ay paglabag sa batas at hindi makadiyos na gawain. Huwag nating aksayahin ang mga magagawa nating mabuti. So ang may panahon para sa pagpapaunlad na material at may panahon para sa pagbibigay ng wind up sa sarili at may panahon sa lahat ng bagay ng panahon sa mga bagay-bagay. So bigyan natin ng panahon bawat bagay. May panahon para sa pagkita ng pera, may panahon para sa pagpapahinga, may panahon para sa mga bagay-bagay. Kaya binibigyan natin ng panahon ng lahat ng bagay para tayo ay patuloy na sa ating buhay. So yun, muli, sana ay Anakinetics Promotions ay nakapagbigay naman ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon hinggil dito sa ating topic na New Year's Resolution. At yun, at
Happy New Year and stay safe, stay good, and keep faith to God through Christ. Yan. Mga nakapasa niyo lahat, and God bless you all.